Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel, and welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Ang kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. So wini-welcome din po natin yung ating mga Bonfire Night na nanonood sa ibang bansa. So sa pagpapatuloy po ng ating Bonfire Night, so sama-sama po nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayong mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na habang nanonood po tayo ngayon, kasama natin nanonood yung ating mga disciples, mga leaders natin, especially yung ating invites. And dapat hindi lang po tayo watching, but active tayo na nag-engage sa ating comment section. Amen to that, and to set the atmosphere and to ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin mamaya. So inanyahan ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo at sama-sama nating papurihan ng ating Panginoon sa awitin na ihandog sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Whoa. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I speak to every limitation. Victory is my declaration. Lord, same power that raised you from the grave is in me, so
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. So praise and glory to God sa awitin ay nandog nating worship team, CGS Philippines worship team. So nawa natulungan po ang bawat isa sa atin no nung awitin na ating inawit para sa ating Panginoon to ready our hearts and our minds sa mapapakinggan nating message. So I encourage yung bawat isa na wag po tayo papadistract. So hanggat maaari no, focus po tayo sa ilang minuto na ito sa mapapakinggan nating message. So mag-comment din po tayo, mag-engage tayo at iwasan natin yung pag-multitask no. So sa ilang minuto na ito, mag-focus po tayo para wala po tayong ma-miss out na revelation ng ating Panginoon this night. So praise God. And so for our speaker for tonight, so she is one of the 144 leaders of CGS Las Piñas under Carina's Net, a leader of leaders and a missionary worker. Let's welcome Evelyn Ranido. Good evening mga ka-bonfire. Good evening everyone. So, welcome po sa ating pag-uusapan dito sa bonfire. And sige po, let us bow your head po para sa ating bungad na panalangin. Amang banal na makapangyarihan, nagpapasalamat po ako sa iyong presensya. Salamat Panginoon sa buhay na at privilege, Panginoon, na maaaring marinig ang iyong pagbubulayan sa iyong salita. Idinadalangin ko po, Panginoon, na puspusin niyo po ako ng karunungan, ng wisdom upang ahayaan niyo po na ang bibig ko ay maging kasangkapan upang mapahihatid ang iyong katotohanan na magbigay liwanag, lakas at pag-asa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang lubos na maunawaan, maisapabuhay ang iyong salita sa lahat ng ito. Ikaw lamang ang aming pinararangalan mo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. So yun, good evening po. So welcome po, no? So good evening kay Pastor Rami and kay Ate Del. Thank you po sa
privilege na makapagsalita dito right now. And welcome po sa ating mga primary, so leaders, sa mga monitoring leaders, disciples, and attendees, especially po sa mga invites. So stay tuned lang po, and thank you po sa opportunity na grinab nyo po yung invites namin right now, and we pray na tumimo sa inyong isipan. So yun po. So good evening din po sa mga pastors and pastor's wife. Maraming salamat po. Sige po, so dako ho tayo sa ating pag-uusapan. Ang ating team ay Building a Nation Under God's Guidance. So sabi nga ho sa Psalms 127 verse 1, NIV po ito, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So yun po, no, na talagang dito natin makikita, no, hindi bahay, literal na gusali or sa pamilya natin na talagang ginagawa ho natin yung gawain na hindi natin pundasyon ng Panginoon. So kahit anong kagaling natin or yung ginagawa natin as a tao, di ba, talagang babaksak po. So nandun ho na talagang yung pagsisikap, no? So walang saysay po lahat yon kung hindi naman natin kasama ang Panginoon. So ganun din po sa bayan. So isang bayan o komunidad po, no, na talagang kung ang center naman is hindi si Lord, di ba? Walang kabuluhan po lahat yon. So, hindi po ang Diyos ang tunay na batayan, di ba ho? So, mahalaga po bilang isang tao, yung pagsisikap natin, no? Na makikita natin even sa trabaho, ano man yung pagpapagal natin, parang may kulang kasi hindi si Lord yung inuna natin. Para bang dapat ang Panginoon ay, di ba, nandoon na nakaangkla ka, which is, di ba, pansinin niyo ho sa barko na talagang pag malapit na sa daungan or sa pier, di ba ho? So before talagang lumapat doon is kailangan nang ihagis yung angkla. Kasi kung hindi yan lalagyan ng angkla, pwedeng mag-sway, pwede naman pong kumbaga, kapag maalon, so lalayo. So same din ho sa atin. If ever na talagang hindi ka nakaangkla sa Panginoon, mapapansin mo di ba, nasusway ka, napupunta ka sa makamundo, kumbaga, nandoon din yung mga times na para bang ang bilis mong sumuko. Kasi ho, hindi kasi batayan, di ba po? Yung lakas natin, yung sarili nating lakas, yung tipong, ay, kaya ko to, kaya kong gawin yan lahat, di ba po, para sa sarili. So, ano man yung talino, ano man yung lakas mo, hindi po batayan yon. Kasi po, ang pagkilala natin o yung pagtiwala natin sa Panginoon, talaga pong pinagmumulan niya lahat. So, walang kabuluhan po yung mga gawain kung hiwalay ka sa Diyos. Kasi gaano man kasipag or talino na meron ho tayo, no? So hindi talaga tayo magtatagumpay. Kasi po, ang bunga ng pagsisikap natin is para sa sarili lang natin. So hindi ibibigay ng Panginoon yon, no? So dako ho tayo for Jeremiah 29 verse 7. So sabi ho dito, NIV again, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. So yun po, na doon ho, no, na talagang sa Jeremiah, makikita natin, no, yung pagpapagal mo, kung saan ka man, di ba? Hindi aksidente na maabot ka, di ba ho? Kasi doon ka nilagay ni Lord na talagang nasa iba't ibang lugar, no? Kung nasa Asia ka pa, di ba? Sa Middle East, kung saan man yon. So, doon natin makikita na talagang, di ba, kung mapapansin natin dito sa verse ng Jeremiah regarding sa 29, no? Sa chapter 29, na talaga hong binihag ho sila ng mga
nasa Israel, binihag ho ng Babylonia. So, ginamit si Jeremiah, di ba, sabi ng Panginoon, ipahatid mo na kailangan nilang magtiis, di ba, na talaga hong, imagine niyo 70 years. So, sabi ng Panginoon, diyan na kayong mag-asawa, diyan na kayo yung mga anak nyo, diyan na mag-asawa, magtanim kayo. So, nandoon ho, no, na makikita mo yung talagang yung promise ng Panginoon na talagang para sa ikabubuti. So hindi yan para sa pag sa atin kasi, di ba ho, talagang mahihirapan tayo at the same time nandoon na talagang pag sa sarili nating kakayahan, talagang mapapahamak. So imagine niyo ho, 70 years. Tayo nga 7 days lang na may problema, di ba ho? Sobrang reklamo na natin kay Lord, para bang, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, nagpapagal naman ako. So, anong lesson doon? Bakit ginawa ng Panginoon for 70 years? Kasi ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng tiwala na kahit ano man yung kahirapan, imagine niyo ang hirap niyo kasi hindi sila makabalik agad sa sariling bayan nila, 'di ba? Parang ang hirap, 'di ba? Imagine mo kung nandito ka sa Pilipinas na ito yung hometown mo, pero pansinin niyo, 'di ba? Iba pa rin yung hometown natin na kung nasa ibang bansa ka, para bang hindi ka ganun ka-free, hindi mo kayang gawin kasi may mga kanya-kanyang batas, which is, kung makikita rin din ho sa Babylonia, is may batas din. So, hindi same sa Israel. So, yun po, no, na talagang doon natin makikita na talagang kahit bihag ka na, di ba? Kahit dumadaan ka na sa mga problema, nandoon po na talagang sa ikabubuti, no? So, imbis na talagang magmurmur tayo, di ba? Makibash ka na lang dyan sa mga usapin, lalo na sa ngayon yung latest na nangyayari, di ba ho? So, hindi po yan nakasalalay, di ba, sa kagustuhan natin. So, even sa bansa or bilang isang leader tayo, di ba po, bilang isang mamamayan. So, doon ho natin nakikita na nagkakaroon ng kaayusan kapag po talagang tayo ay nagpapagamit at nakikita natin yung kapayapaan, di ba ho, kung sama-sama. Kasi ho, mahalaga na binibigyan natin ng halaga po yung ginagawa natin, no? So, dako ho tayo for number 1. So, sabi ho sa number 1, righteousness bring God's favor. So, yun po. So, sabi ho dito sa Psalms 37 verse 28. NIV again, for the Lord loves the just and will not forsake his faithful one. Wrong's doors will be completely destroyed. The offspring of the weak will perish. Yun po. So, same din ho, no, na talagang makikita natin na talagang kung iniibig daw natin yung Panginoon, ano ba yung pag-ibig ng Panginoon na talagang may katarungan? So, mahal tayo ng Panginoon, no? So, sa tamang pamumuhay, at the same time, yung pagsunod natin sa kanyang tuntunin. Kasi, di ba ho, napakasimple lang ng pagsunod ng kanyang tuntunin. Doon matetest, di ba ho, yung paggising mo ng maaga. Kumusta? Di ba ho, napaka-struggle, lalo na sa mga kabataan. Kasi, di ba, kasi ho, mas lalo silang focus sa mga gadget, di ba? Hindi nila namamalayan, madaling araw na. So, wala na yung focus wala na doon yung pagsunod sa Panginoon Doon ka pa lang baksa ka na sa test ni Lord di ba po? So, yun po no na talagang, pero kapag talagang nandoon yung pag-iingat ng Panginoon sa ating sa banal, kasi hindi tayo pababayaan niya kung tapat tayo, no? May times po na talagang nandoon na iingatan talaga tayo ng Panginoon magpakailanman kung tayo ay nagpapatuloy, no, yung pagiging sa katwiran na ginagawa po, no? So, then kapahamakan, 'di ba, mapapansin natin na talagang kapag wala talaga yung pag-ibig mo sa Panginoon, even na talagang kapahamakan at magiging masama. So, yung masama, 'di ba, nakikita natin na talagang nandoon na hindi ka maliligtas hanggang dumating sa paghukom. So, yun po no na talagang even na kung ano man yung nakagawian natin, no, yung ginagawa natin. So, mahalaga na talagang ang Panginoon po na siya yung matuwid, siya yung nagpapala sa atin, pero kapag nasa sa masama, 'di ba, yung ginagawa mo yung makamundong bagay na talagang
ini-insist mo yung kagustuhan mo, gusto mo mag-intake na sisirain mo yung bilang isang templo ka ng Panginoon, di ba? Yung uminom ka ng alak, ng sigarilyo, magpuyat. So napakaraming bagay na makamundo. So wala yung protect, wala yung pagpapala. So si Satan ang nakaano sa'yo. Diba? Siya yung naka-angkla sa iyo, no? So, talagang mapapahamak. So, manatili po tayo. Kasi po yung pag-iingat at pagpapala ng Panginoon sa atin, talagang kailangan na talagang may kabanalan. Kaya nga ho, diba, ginagawa natin na hindi tayo makapagsalita ng hindi maganda. Diba ho? Kasi doon pa lang sa simpleng pananalita lang, diba ho? Kung yan ay nagmumura ka. So, isa na yan di ba? Na talagang yung buhay mo talagang mapapahamak, no? So, wag ho natin same din na may times na parang yung kainggitan. Alam niyo ho, mapapansin natin na parang, ay, si kapitbahay, ganun. Or yung kamag-anak ko, bakit ganun, Lord? Bakit ang layo na difference namin siya? Hindi naman siya nagpapagal or wala naman ho siyang ginagawa, Panginoon, sa kingdom nyo. Pero bakit pinagpapala nyo, Lord? Pero isipin ho natin, so tayo ho ay mas maswerte. Kasi alam nyo po, mas naiinggit pa yung mga mayayaman kasi wala silang Lord. Tayo may Lord tayo may kapayapaan, tayo po ay pinoprotectionan. Pero yung isipin mo na talagang, ay, ang yaman, alam nyo ho, kung susuungin natin, mas masarap pa tayo na bilang isang lang ho, na talagang hindi pinagkukulang, hindi pinagsosobra, kasi hindi ka nag-iisip Pero kapag ikaw ay talagang pagyamanin ng Panginoon, no, makakalimutan mo na siya kasi mas focus ka na sa investment mo, kung bumababa yan, lalo na kapag pinasok mo yan sa mga di ba ho, na talagang na-worried ka at the same time kapag bumaksak yung company, di ba ho? Samantalang tayo, simpleng problema lang yan sa atin. Kung mawalan ka ng trabaho, makakahanap ka. So, nandoon ho na talagang mabilis na talagang lilipas. Para bang isang damo yan. Pansinin nyo ho, sa damo. Right now kasi tag-ulan. So, mausbong sila. Ang ganda, napaka-green grass nila. Pero, hindi yan forever o hindi siya talagang pangmatagalan. Kasi pag dumating yung summer, wala na di ba ho? Mainit na. So, hindi na sila nadidiligan. So, yun yung natin na pag in-emphasize mo is regarding sa para ka nalang damo na talagang eto lang, pang season ka lang, no? So, yun po, na talagang magtiwala. Napakahalaga yung pagtiwala natin sa Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kasi kung gumagawa tayo ng mabuti, yung katwiran natin, nandun yung liwanag. So, mahalaga po yung katiyakan ng ating talagang nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Even hindi man literally na talagang yung pagpapala sa'yo is bumubulusok, yung good health lang, yung family mo is covered, di ba ho? Umbrella yan na talagang pagpapalain kasi lalo na sa ating physical, di ba ho, na kapag tayo ay nagkakasakit, napakahirap. Hindi biro ang pumunta sa hospital kasi hindi ka pa na-check up, kailangan na ng down payment, di ba ho? Pero tayo na talagang libre yung oxygen natin, yung paghinga natin, di ba? So, nandun ho na talagang, saan ka ba doon? Nandun ka ba sa masama? Kasi hindi talaga magtatagal yung kapangyarihan o kayamanan na meron ka. Pero kung nandun ka sa matuwid, di ba po, yung kaligtasan, yung kalakasan, yung kanlungan ng Panginoon na parang nagtitiwala tayo sa Kanya, no? So, na talagang ituon talaga natin. So, same din ho dito ho sa Proverbs. Dako ho tayo sa Proverbs 14 verse 34. So, righteousness exiled a nation, but sin condemns any people. So yun, same din ho, no, na talagang ano ba yung pundasyon mo? Ano yung mga sanhi ng pagbaksak natin, no? Talagang nandoon yung kasamaan, katiwalian, di ba? Lalo na ho ngayon na talagang lukmok na ho, na nagdudulot yan ng kahihiyan or kapahamakan, di ba? Lalo na sa issue ngayon ng flood control, di ba? Imagine niyo ho, yung budget for 1 year,
hindi lang millions, kundi billions, di ba po? Yung 100 millions na ano. So, nandun na mapapansin mo, hindi pang matagalan kung magko-corrupt, no? So, pero pag pinili po natin yung tama, nakikita natin yung ikauunlad, di ba po, ng bansa natin, nakasalalay sa atin yung katwiran, na doon na talagang hindi na natin ginagawa yung ang gusto na lang natin is yung karangalan or kaunlaran, di ba po, ng bansa natin. Hindi na tayo nakikisali dyan sa mga usapin, di ba? Bagkus pinapanalangin na lang natin. Yun yung the way na makakatulong tayo. Hindi tayo maging pabigat pa, di ba ho, na kung ano man yung mga issue, ay tama yan, sige, dapat lang mangyari sa kanya. No, dapat natin ipanalangin pa po, no? So, na talagang nandoon talaga na ibibigay ang pamumuhay natin, yung ating pagsunod talaga sa Panginoon. So yun po. So dako ho tayo for number 2. So sabi ho sa number 2, togetherness strengthens unity. Yun. Na talagang pagkakaisa. Yun po yung kailangan talaga na hindi tayo maghihilaan pababa. Kasi ho may mga times na talagang, di ba ho, ay, ito yung gusto ko, ito yung ayokong sundin si leader kasi parang hindi tama, no? So, dapat nandoon ho na talagang yung pagkakaisa, isang simpleng ano yan pagtutulungan, di ba ho? Kung ikaw ay sumusunod, yung tipong hindi ka lumilihes kasi, di ba ho, may mga times parang mali siya, parang ito yung tama, no? So, hindi naman ho talagang usapin dito sa paglingkod talaga natin sa Panginoon is pasunuran talaga po, no? So, mahalaga po na nandoon yung pagkakaisa kasi nandoon nalulugod ang Panginoon Makikita natin na nagdudulot yan sa komunidad, sa pamilya natin, 'di ba po, na nagpapalakas. Kumbaga nandoon yung nagiging matatag ka sa hamon ng tukso, 'di ba ho, na talagang even na talagang kapag dumarating 'yan, 'di ba, hindi ka masusway kasi nandiyan si leader. Mas magandang lapitan natin si leader, hindi sa makamundo kasi mas lalo ka pang ipupush niyan 'di ba? Gawin mo 'yan, sige. Huwag kang ka na umaten dyan, dito ka na lang, hindi ka pressure, hindi dyan, ang dami-daming ginagawa. Pero isipin natin, di ba ho, na talagang tayo ay mapapahamak. Pero kay leader or kay mentor mo yan sabihin, ipagpipray ka pa. Mas lalo pang lalakas yung pagdating sa spiritual, no? Na talagang instead of regarding for family matter, di ba? Mas lalo ka pang i-advise sa'yo na talagang maging maayos, hindi yung tipong parang ka na, ang tawag niyan, parang tama yata yung sabi ng best friend ko, kaysa kay mentor, no? Kaysa kay leader. So, we need to think about it na talagang, saan ka ba? Saan ba yung mo, nasaan yung pagiging togetherness mo? Sa makamundo ba? Or yung sa Panginoon? So, napakahalaga po na maranasan natin, napakasarap, di ba ho, na mapapansin natin na may kagalakan, di ba ho? Kapag po tayo ay pinagpapala ng Panginoon na itinataguyod natin yung pagmamahalan, yung pagkakaisa, the more kasi na nagkakaisa tayo, lalo na sa tribe natin, alam nyo ho, nandoon ho na nakikita natin na talagang ipinapanalangin mo siya, even na talagang continuous yung mga pagsubok, nandoon na ho na talagang kumbaga salamin ka na ng isang kalooban ng Panginoon, no? So, doon ho natin makikita na talagang inihahan lintulad mo yung pagiging banal na langis, 'di ba po? Na 'di ba ho si Aaron, 'di ba ho, na talagang isa siya sa gisag nung pagbuhos sa kanya ng banal na langis na talagang dumaloy, no, ng kabanalan at pagpapala. So same din ho sa atin na talagang dahil po sa nakakonek ka hindi ka humiwalay, 'di ba ho? So daluyan ka ng pagpapala. Daluyan ka ni mentor, ni leader, so kung ano yung ginagawa mo. Pero kung talagang nandoon yung nais mo lang maranasan na gusto mo lang ng pagpapala. So, wag na nating ituloy kasi mas lalong hindi ibibigay ng Panginoon kung ano po yung gusto natin, no? So, napakahalaga po na makikita natin na talagang ibubuhos
nandoon na sasariwain natin na ang kalakasan at yung buhay na walang hanggan. So yun yung abangan natin, di ba ho? Hindi yung pang material things na, Lord, gusto ko ng ganitong pagpapala, no? So yun po, no? So dako rin ho tayo sa isa pang verse natin na John 17 verse 21. So sabi ho dito, that all of them may be one Father, just as you are in me and I am in you. May they always be in us, so that the world may believe that you have sent me. So yun, dito natin makikita na talaga pong nandoon na talagang sumasa atin ang Panginoon kung saan man daw tayo pumunta. Kaya wag tayong matakot. Sometimes kasi nandun yung takot mo na talagang, hulo, ayoko niya, di ba, pinupush ka ng maging disciple, pinush ka na as a disciple, as a leader, para bang, ayoko nito, dito lang ako, watcher lang ako, sinner lang ako. Pero, di ba ho, napakaliwanag dito na talagang ang Panginoon ay sasamahan tayo, no? Na talaga pong basta't sumasampalataya ka lang. Yung faith mahalaga yung faith mo kasi kung wala kang faith, talagang hindi ka makakapag-win ng soul kasi iniisip mo yung sa sarili mo lang. Yes, talagang hindi mo yan kaya kung wala ang pagsama ng Panginoon. Kung wala yung faith mo, so ayaw mo kasing magpagamit. So, kailangan ho na talagang nandoon, una, ipanalangin natin, no? Na talagang kung ano man yung pagpako ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba nung bago siya ipako, hiniling niya sa ating Diyos Ama na manampalataya, magkaroon ng pagkakaisa. Di ba po? Na talagang doon mo makikita na yung patotoo ng mundo kasi ang Panginoon ay tunay na sinugo. Imagine niyo hanggang sa at the end ng huling hininga ng Panginoon, talagang hiningi niya yun, di ba ho, before siya. Kasi alam niya na ho di ba po, yung mangyayari sa kanya. Kaya nga ho, tanong niya sa ating Diyos Ama, dapat ko bang gawin to? Pero dahil sa pagmamahal niya, no? So, na talaga hong doon natin makikita na talagang ipanalangin natin. Mahalaga na talagang kung ano yung pananampalataya mo. One of the example is unity, di ba ho? Kapag, di ba mapapansin natin bilang isang ama, bilang isang nanay, grandma, so kung makita ng mga anak natin bilang isang modelo na talagang gumigising ka upang kausapin ng Panginoon, mag-devotion, di ba po, na talagang si Lord naman yung nakikipag-usap sa'yo, ganap na talagang mayroong pagkakaisa. Alam niyo po na talagang andun magfo-flow. So, mahalaga na even ang Panginoon, di ba ho, na sabi nga dito sa Juan na talagang dinulog niya talaga sa Panginoon, sa ating Diyos Ama, na yung mga disipulo niya, na sinabi niya ho doon na talagang ilayo sa tukso. Ilayo sa tukso na talagang hiniling niya na pagbanalin sila sa katotohanan. So, upang mapatuloy yung mission. So, same din ho, na talagang yung paglilingkod natin, talagang dapat malinis ang puso natin. No? Kaya po, talagang nandoon na masusway ka. Even silang mga disipulo talagang nasusway, di ba ho? Pero nandoon yung panalangin niya. Kaya napakahalaga ho sa atin yung panalangin, lalo na kung alam natin yung ating mga cell group na parang unting-unting nalulusaw na, nagle-left na, di ba? You need to check yourself kasi baka may something, di ba ho? Kasi hindi tayo pagpapalain, hindi tayo i-bless ni Lord or yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na tupa, kukunin niya yan Kasi hindi mo pinahahalagahan, hindi mo binibigyan ng action without na talagang, nilatag na, kumbaga binigay na sa'yo ng Panginoon. Ikaw na lang para bang nagtanim na si Lord, di ba? Ikaw na lang magpapalaki, ikaw na lang yung magbibigay na para mamunga siya. Di ba? So, anong kailangan? I-fertilize mo siya, which is, ano yung fertilizer na meron, di ba? Kailangan mo mag-invest for your personal finances, di ba? Hindi yung nagreklamo ka na, ganito pala pag nag-aano. So, napakahalaga na talagang idulog mo, no? Ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Parang nauubos na siya. Or yung ini-invites ko, or yung wini-win ko, Lord, bakit parang hindi nila ako pinapansin, pinapersecute nila
nila ako. So, yun po, no, talagang balik ka lang. Unahin mo, i-check mo yung sarili mo. Baka ikaw yung mismong nasuswi. Kaya, hindi hinahayaan ng Panginoon. Parang pinupruning niya yan, di ba? Kinakat niya yan. Kasi sometimes kasi, di ba po, para bang kapag talagang mapapansin natin na ang isang puno, di ba ho, pag ayaw natin usually ipakat yan kasi, ay, mamumunga na yan, yan na yung season. Pero sometimes, bakit kinakat ni Lord yan? Bakit pinuprune niya? Yung mga bagay like sa work mo, sa mga yung personal mong intention, 'di ba, sa gadget mo kasi may gusto ang Panginoon na talagang mas lalo kang yumabong. Kasi pansinin niyo ho, the more na kinakat siya pinupruning, 'di ba ho, mas lalo siyang umuusbong mas lalo siyang bumubunga. Kasi ho, nandoon ho pala yung ano natin, yung pinaka-inner na ano ho, na talagang akala natin hindi natin kaya. So meron pa tayong ilalabas, no? Meron pa tayong kakayahan na talagang may tinatago ka na ayaw mo lang talaga siyang ayaw mo lang talagang magpagamit. So, mahalaga po na ang isang ng pagkakaisa natin kasi magbibigay yan na talagang maluluwalhati ang Panginoon kapag nagpapatuloy po tayo. Kapag po talagang yung pananampalataya natin kasi nagdadala yan ng kalakasan, no? So, yun po. So, dako ho tayo for number 3. So, sabi ho sa number 3, living with a heart to serve. Yun. Namumuhay ba yung puso natin na yung paglilingkod natin na may pagkakaisa? So, sabi ho sa Colossians 3, verse 23 to 24. 23 po, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord, as the reward, it is the Lord Christ you are serving. So yun po, na talagang dapat daw yung ginagawa natin buong puso, 'di ba? Gaya ng ginagawa ng Panginoon, 'di ba, sa mga tao na talaga pong nakikita natin na ang Panginoon ay pinaglilingkuran niya talaga, no? So yun po na talagang maliit man o malaking bagay, isa yan sa sagisag ng yung katapatan. Huwag natin ismulin na, ay, eto lang ako eto lang yung kakayahan ko, eto lang yung pwede kong gawin kay Lord. Para bang may limit ka, di ba po? So, dapat to i-enjoy natin. Hindi yan, akala natin sometimes burden, di ba? Yung paglilingkod sa Panginoon. Pero kung tapat ka, di ba, ng buong puso mo, kasi si Lord, hindi yan sa isip natin agad nag-check, kundi sa puso. Kaya, we need to check your heart. Sometimes kasi, akala natin okay na tayo kasi may ginagawa na tayo sa Panginoon. Pero may something pa pala, no? Meron pa pala tayong hinanakit, may galit pa pala, may alikabok pa yung puso natin. So, ang gusto ni Lord is talagang clear, di ba? Para bang katulad ng isang bahay, pag tinignan mo ang linis, pero i-check mo yung mga wall, yung natin, yung mga kasulok-sulukan, di ba? May alikabok. So same din, na akala natin ang linis ng heart natin. So sa mga tao, so napakahalaga na talagang ang Panginoon talaga ang itinataas natin. Kumbaga, yung ginagawa mo, ini-enjoy mo yan, di ba? Even at kahit hindi ganong kadali mag-win ng soul, pinagtataguan ka, pinipersecute ka, lalo na especially for your family, pero nai-enjoy mo pa rin na kahit talagang, di ba ho, also na nag-i-invite ka na pagod na siguro sila, talagang blinak ka na sa FB, di ba? Na nagulat ka, hindi mo na siya ma-message kasi nandoon na talagang buong puso yung ginagawa mo na kahit ano man yun, kaya mong banggain, no? Yung paggawa natin talaga, isa yan sa motibo na paglingkuran mo yung Panginoon. So, doon natin makikita yung pagpupuri, yung ginagawa natin. Lalo na ho na tayo po ay naglilingkod. So, mahalaga po na may layunin tayo. Ano ba yung pinaka-layunin natin? Kaya magpakasipag tayo. Di ba ho? Kaya nga natin magsibag sa work natin Nagpapa-impress kasi gusto ko tong position na to, or kapag ginawa ko to, mag-OT ako, or na talagang gawin ko yung best ko kahit nahihirapan ako, di ba po? Kasi meron kang intention di ba? Same din. Kung ang motibo mo sa Panginoon is
sinisipagan mo at nagkakaroon ka ng katapatan, di ba ho? Na hindi yung parang sinubo ka lang biglang nanghina ka na, Lord, laylo muna ako. Hala, pinabayaan mo na si cell group mo, na hindi ka na nagwa-watch ng simbahay, ng bonfire. So, di ba ho, mas nakakatakot yun. Asan na dun yung mo, kasipagan, nung unang sipag mo Pero, tapat ka ginagawa mo yung lahat, pero anong nangyari? Kasi, nandun na imagine natin kung sa mga amo natin o sa mga natin, kumbaga ginagawa natin, pero isipin natin, mas una nating kilalanin ang amo natin, ang tunay, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na. So yun po, na talagang doon natin makikita yung gantimpala. Nandun po natin makikita na talagang mismo ang Panginoon, 'di ba? Magsasend niya na talagang para bang merong kang kwarto, yung pasilip ng Panginoon na sometimes but sunod-sunod unexpected blessing kasi nandun naging tapat ka kasi, 'di ba ho? Paano kung tapat-tapatan ka lang, 'di ba? Para bang oops, dito ako pag Monday to Friday, pag weekends na kay Lord ka. Lord, pwede bang etong pagdating sa pag weekdays pala, tapat ka. Pag weekends, syempre, ito yung time for gimikan time, di ba? Especially sa mga kabataan. Di ba? Iniisip na agad nila yan, saan tayo pupunta? Lalo na kung nag-work ka na, di ba? Makamundo agad iniisip mo, ay, doon tayo sa bagong bukas na resto. Ay, may doon. Ang mga unli. Or doon ka sa buffet 101 kasi ang daming pagkain doon pang international. So doon ba yung mo? Doon ba yung paglilingkod mo na talagang half lang, no? Para bang 50-50 lang ang gusto mo. So talagang wag ka na mag-expect ng gantimpala sa Panginoon, no? So kasi nagbibigay yan Kumbaga, kapag talagang nandoon po yung bawat gawain natin, na talagang nandoon yung pagiging seryoso mo, di ba? Yung mga hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo na yan. Yung hindi mo nakakainan, makakainan mo na yan. Di ba ho? Na talagang minsan magugulat ka sa price, paano ako nakakain dito sa lugar na to? Dahil sa Panginoon yon. Kasi nandoon yung faith natin, nandoon yung, kumbaga, may kabuluhan, yung lahat ng ginagawa. So, wag nating antayin muna na, Lord, kasi minsan tayo, gusto natin, pag naglingkod tayo kay Lord, may kapalit agad di ba? Parang bang instant noodles na kapag within 5 minutes, pwede mo na siyang kainin. So, hindi ganon. Sometimes, bakit nabibinbin yung gusto natin, yung hinihiling natin sa Panginoon, pero nag-work harder ka sa Kanya? Kasi may something, may gusto pang makita ang Panginoon, may gusto pang Panginoon na patunayan mo. Di ba po? Kaya wag tayong mag-alinlangan, so magpatuloy lang tayo. Gawin natin yung tapat na paglilingkod kasi nandoon po na even na talagang makikita mo yung kagalakan, makikita mo yung pagiging yung kasipagan mo, mas lalo siyang bibigyan ng Panginoon, no, na kumbaga nandoon na talagang hindi mo na kailangan mahirapan ka kasi inuna mo ang Panginoon. So, yun po, no? So, dako ho tayo for conclusion. So sabi ho sa ating conclusion, this remind us that no matter how great the efforts of people, true success in building a nation comes only when God is the foundation and guide. It is love, peace, and strength working together for God's purpose, righteousness, establish a God-centered heritage service inspired and blesses generation to come. So yun po, na talagang yung pundasyon natin, no, napakahalaga, na talagang nakasentro na sa ating Panginoon. So kahit gaano man yang kalaki, kahit anong man yung pagsisikap ng tao, di ba ho, ang tunay kasing pag-unlad, ang tagumpay ay darating lamang po yan kung kasama mo ang ating Panginoon. Kung ang Panginoon ang iyong pundasyon, di ba po? Na talagang papatnubayan ka kasi yung pag-ibig,
yung paglilingkod natin sa Panginoon. Isa yan sa pamana na talagang kung ikaw ay maka-Diyos, yan yung nagbibigay ng inspirasyon para po sa mga susunod na henerasyon. Di ba napakasarap na kahit wala ka na dito sa mundo, talagang nandun pa rin na talagang, ay, si grandma, ganito to Talagang kahit siya ay pinipersecute, nagpapatuloy pa rin siya sa Panginoon. Ginagawa niya at kami rin mismo, hindi hinahayaan na hindi kami naglilingkod. So, one of the blessings na talagang isang henerasyon na may pamana ka, kasi imaginein mo na kahit wala ka na is nababanggit ka pa, diba ho? Kasi yung pagpapagal mo is nandoon na kasi si Lord hindi siya nakatingin sa start ng paglilingkod mo, kundi yung sa end, hanggang saan ka ba? Kasi minsan nasa middle ka pa lang, sumuko ka na di ba? Na, ate, left na ako, hindi ko na kaya. Bakit ganito kung saan nandito na ako? Ba't sinusubok ako? Dapat ipagpasalamat mo yun kasi the more na marami kang pagsubok, mas lalo kang nagiging matatag. Mas lalo kang, kumbaga, nabibigyan mo ng dahil sa pagiging matatag mo, nagiging matapang ka na, no? So, yun po. Maraming salamat. So, sige po. So, dako ho tayo sa ating pangwakas na panalangin, no? Let us pray po again. So, amang makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka namin sapagkat ikaw ang tunay na pundasyon at gabay sa aming buhay at ang mga bansa. Ipapaalala mo sa amin na kahit gaano kalaki ang aming pagsisikap, ang tunay na tagumpay ay nagmumula lamang sa inyo. Naway ang pag-ibig at kapayapaan at lakas na galing sa inyo ay magiging ugnayan namin upang tuparin ang iyong layunin, itatag ang aming pamana sa katwiran at nawa ang aming paglilingkod ay darating sa henerasyon sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. From the ashes,
So praise and glory to God. Maraming salamat po Ate Evelyn sa message niyo yung hinatid po sa amin ngayong gabi. And I know lahat po naman nakasubaybay nating ka-Bonfire Night ay marami ring natutunan. So we encourage ang bawat isa to post our takeaways, our learnings in our social media accounts using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin tonight sa ating gawain. So salamat po sa ating mga pastor, yung mga primary leaders po natin na nagbo-mobilize for Friday, sa ating mga leaders, mga disciples, and kung invite ka po ngayon, pwede ka pong mag-comment dyan if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody to continue to support our CGS Philippines Facebook page, our CGS Philippines Bonfire Facebook page, at our YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we encourage din lahat ng mga nakasubaybay po nating ka-Bonfire Night na wag din po tayo mawala sa ating simbahay online worship this coming Sunday, 6 a.m. So wag nating hayaan na replay tayo. No? So Saturday pa lang, prepare na po natin ang ating mga sarili para talagang i-present natin yung ating buong pagkatao, yung puso at isip natin sa pagsamba sa ating Panginoon 6 a.m. in the morning, at sama-sama po tayo mapagpala sa mensahe na ihatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.